Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan, health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo, Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo! Sa Calabarzon Region. Good morning, good morning, good morning. Partner, panibagong araw pero hindi tumama sa atin ang September. No? Ngayon po ay katapusan na ng Agosto. August 31. At sino bang tatamaan ng formal na countdown? Sina Sir Jonats, no? Sir Jonats. Ayan, so bare months. So, panibagong araw na naman po ng mga pagbiyahe kasama ang inyong mga magigiting na kasangga at kaagapay sa paghahatid ng napapanahong balita at informasyon. Dito lamang sa Thursday edition ng inyong opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ang inyong Biyaheng Kapitolyo. At kami po ay inyong natutunghayan at napapakinggan sa ating mga social media channel ngayon at sa ating mga radio stations. Siyempre sa ating radio partner ngayong araw, ang Air One 91.9 Air One FM. At siyempre, kami po ay napapanood nyo sa ating Facebook page. So lahat po ng nakasubaybay sa amin ngayon sa aming Facebook live stream, good morning, good morning. Good morning sa iyo, kasamang Grace. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang inyong umaga ngayon? At sabayin din po tayo nga napapakinggan. Ngayon nga po sa himpilang 91.9 Air One FM. At ngayon nga po ay araw ng Thursday, August 31, 2023. Ang bilis ng araw Kuya Eds. Oo. At ito nga po ay muli niyo po kaming samahan sa aming pagbiyahe ngayon para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinututukan dito po mismo sa ating dalawigan at maging sa ating bansa. At ngayon nga po ay August 31. So bago tayo magtuloy-tuloy, batiin na natin muna ng isang happy birthday. Ating General Services Officer, ang kanilang department head, Ma'am Paulette Manyeha. Happy birthday po sa inyo, ma'am. At syempre, kukunin ko na rin ang pagkakataon na i-welcome na po natin talaga si Miss Grace Briones. Wow. Dahil nag-sign up na po ang ating kasamang LP at nagpadala po siya ng kanyang mensahe mula sa bansang New Zealand. So from now on, si Kapitana Grace na po ang ating mga kakasama. Ang kanyang mensahe to my PIO family, salamat po at pag kayo may kailangan, one chat away. Yan po ang sabi ng ating kasamang LP from New Zealand. Ayan. So ano ba mga abangan natin mamaya, kasamang Grace? Yes, syempre abangan natin yung pag-uusapan natin yung kalagayan ng ating mga solo parents sa ating lalawigan. At ano nga ba ang mga benepisyo na maaari nilang makuha batay po sa RA 11861 o yung expanded solo parent act? Ayan. So napakaganda pong topic nito dahil alam naman natin na talagang dumadami ang nag-aakto as solo parent. Siyempre, merong hindi naman laging sa masamang dahilan. Siyempre, yung iba, ang esposo o esposa ay nasa malayo. So, di ba, kailangan mong gumanap bilang isang solo parent. Yan ang aalamin natin, Kuya Eds, ngayong umaga. Ano ba yung mga kanilang mga benepisyo o makukuha nga under nitong RA 11861 at yan ay ibibigay sa atin ng mga kasamahan natin mula sa ating Provincial Social Welfare and Development Office. At syempre,
ang mainit na usapin at mga balita sa ating bansa. Ay ilan nga dito ay ang paghain na nga ng Certificate of Candidacy ng ating mga barangay at SK elections o yung mga tatakbo ngayong eleksyon na umabot daw sa 530,000. Napakadaming agang magkakapitan at mag-SK niyan. Ano? At syempre po, ang TikTok post ng mga kandidato sa BS o yung barangay sa Sangguniang Kabataang Election tatanggalin ayon sa COMELEC. So bawal ang TikTok. Bawal na. Ayan. So lahat po ng iyan ay inyong tutukan sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkalaman, informasyon at pagbabalita. Siyempre mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At siyempre kasama na rin po ang inyong mga pagbati at panawagan. At speaking nga po, pagbati po sa ating mahal na Governor Dodo Mandanas ng good morning. At syempre po sa ating kasamahan dito sa ating gusali dito sa Information and Media Center, ang ating mga kasamahan sa Provincial Administrator's Office, sa pangunguna po ng ating admin, Provincial Administrator Willie Racelis. Good morning po. At syempre sa mga kasamahan natin sa Provincial Information Office, good morning po kay Ma'am Abel Bihasa at sa lahat na po ng aming mga kasamahan dyan sa Provincial Information Office. At pagbati rin po ng magandang umaga sa ating mga taga-Sangguniang Palalawigan. Siyempre po sa pangunguna ni Vice Governor Mark Libiste at sa lahat po ng mga board members sa ating lalawigan. Ayan, naging panauhin nga natin kahapon si Vice Governor Mark Libiste. So kasamang Grace, tuloy-tuloy na po ang aming pagbiyahe ngayong araw. So sa ngalan po ng walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Dito po si Edwin Sabarte. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. Ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang palalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ng tuloy-tuloy at formal ang ating paghimpapawid ngayong araw, hihingi tayo ng gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid ng ating prayer warrior, ang aking kasama, Miss Grace Briones. Amang makapangyarihan, muli kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagmamahal. Pagmamahal na kusang loob at makatarungan. Kami po ay sama-samang sumasamo sa inyo na pangalagaan ang lahat ng mga solo parents. Alam namin ang lahat ng paghihirap at pagtitiis na kanilang dinaranas. Naway pag-ibig at pang-unawa ang kanilang maranasan mula po sa mga taong nakapaligid sa kanila. Biglan niyo po sila ng lakas at saya sa kanilang pag-iisa. Mag-isa man silang nagtataguyod para sa kanilang pamilya. Alam namin na sila'y nasa mapagpalang kamay mo na hindi mo sila pababayaan. Naway patuloy sana silang magsumikap na maging isang ina o ama sa kabila ng kawalan ng tuwang sa buhay. Inang Maria, samahan mo po ang lahat na nag-iisang tatay o nag-iisang nanay upang kanilang mapagtagumpayan ang kanilang naiibang tungkulin. Pangalagaan mo din ang kanilang mga anak na lumaking magalang at mapagmahal. Ang lahat pong ito ay itinataas namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, napapanahon ng iyong panalangin. Panalangin para sa ating mga solo parents. Ayan, amen daw. Sabi ni kasamang Millicent Ramos na kasama natin ngayon sa studio, at syempre si kasamang Jonathan. Ang kanilang pong tanggapan, tambalan ay inyong mapapakinggan tomorrow. Ang umpisa ng countdown ng months. So maririnig na po natin ang inyong paboritong kanta tuwing magpapasko. Ano po? Kung ano naman po yon, bahala na po si Direk Christian at si Direk Kevin at si Direk Lindon sa pagsiset ng mga Christmas song ninyo para bukas. Ano po? At syempre, bago tayo magtuloy-tuloy at tumungo nga sa ating napakahalagang usapan ngayong umaga,
Ha? August 31. At ito nga po ay may patungkol sa mga solo parent. Ha? Ano ba mga benepisyong matatanggap? O ano ba? Sino-sino ba yung Sino-sino ba? tutukuyin natin yan Oo, mamaya. at ano ba talaga ang pinaglalaban ng batas na ito? Ayan. Ayan. Yes! Sabi nga ni Sister Millicent. So, talagang immerse ka dun sa topic ngayon at talagang umakyat ka pa rito. Talagang gusto mong personal na marinig sa ating mga panauhin. Live na live. Live na live. Siyempre, siya, pabatiin na natin itong kasama natin, ang patatlo. Maraming nakatutok sa atin ngayong umaga, Kuya. Sa ating pangkat, kanina pa rin nagtatanong kung siya daw ay mapapaere at dahil nagka-problema yata ang ating software. O siya, Gian Marco, bumati ka na. Ayan, magandang umaga po sa atin po lahat at sa lahat po na nakatutok sa atin ngayon sa ating pong Batangas Facebook live streaming. Yan po, kasama po natin ngayong umaga Sir Oreo Lopez, si Ma'am Ella Kayabat, si Ma'am Nitz Lapa, yan po, si Kuya Junlin Donaguda, si Ate Lina Lincus Ebora, good morning daw po sa ating lahat. Ang Tita Nilda de Villa, ang Tita Nenet Ona, si Kuya Roger po, at si Sir Nonoy Valencia. Yan, good morning po people of Batangas, Bayan Capitolio, and to our dearest Governor Dodo Mandanas. Yan, magandang umaga daw po sa ating lahat. At yan po, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nakatutok ngayon at sa mga nakikinig po sa ating home radio station, ang 91.9 Air 1 FM. Magandang umaga po mga kaibigan. Ayan, salamat sa iyo, Gian. Yun lang ba? Wala ka bang babatiin iba? Wala na po. Pero mamaya po, abangan niyo po, may announcement po tayo galing po sa PTCAO. Ayan, mamaya na daw niya babatiin yung kanyang special someone. Ayan. Pinagtatawanan ka ng mga to talaga. Ang dami daw viewers. So, amen. Ayan, so sa amin pong pagbabalik ng aking kasamang Grace ay aalamin natin kung ano ba ang mga dagdag benepisyo para sa mga solo parent at ilang pang mga katanungan patungkol sa mga tulong na ipagkakalob ng Provincial Social Welfare and Development Office. Kaya tutok lamang po at magbabalik po ang Biyaheng Kapitolyo matapos lamang ang ilang mga paalala. Sound check. Hello po. Yan, okay na po. Ayan, so Sound check. Nagbabalik po muli. Nagkakaproblema talaga yung ating production ngayon. Pagpasensya na po at ganyan po talaga pag live, hindi may iwasan ng
Nagkaroon po kami ng parang glitch sa ating software. So parang ayaw siyang mag-restart kanina. So agarang binigyang paraan ng ating mga kasama. Kaso wala yatang sound yung commercial. So pagpamin mo sa ating mga taga-subaybay ngayong araw, pero hindi po yan idadampen ng ang aming spirit ng ganyan dahil napakahalaga po ng aming pag-uusapan ngayong araw. At kasama nga po natin ngayong araw, August 31, Thursday, ang ating lagi na ring suki, napakasipag, napakadaling lapitan, napakadaling kausap, napakabait, ang ating kasama po sa Provincial Social Welfare and Development Office. Walang iba po, si Ma'am Flor La Chica, siyempre kasama ang ating kaibigan, si Ma'am Angela Kai. Siya po ang focal person ng mga tungkol sa mga usapin ng solo parents. So, kayo po ay patuloy na nakatutok dito sa ating biyaheng Kapitolyo sa atin pong araw na ito ay makakasama natin at isa sa masasabi nating multi-awarded na kawani ng pamahalaan panlalawigan ng Batangas. Siya po ang hinirang bilang Outstanding Social Welfare of the Philippines in LGU setting noong taong 2022 at ngayon taon naman po ay natanggap niya ang Lifetime Achievement Award mula sa Philippine Association of Social Workers Incorporated o ang PASWI Batangas Chapter. Dagdag pa niya, kasama rin niya si ating mahal na Governor Dodo Mandanas nang kilalanin ng gobernador bilang isa sa mga outstanding local chief executive of the Philippines sa provincial governor category na ginanap sa Gawad Parangal Awarding Ceremony ng Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines noong 15 ng Agosto 2023 sa Davao City at dinaluhan siyempre ni Vice President at current Department of Education Secretary Sara Duterte. Kaya po hindi namin agad siya na interview. Napaka-busy po niya nitong nagpunta sila sa Davao para tumanggap ng parangal ang lalawigan mula sa mga samahan ng ating social workers dito sa Pilipinas. Kasama Grace? Yes, mapalad po ang ating programa ngayong umaga at napaunlakan tayo sa isang panayam na tagapumuno ng isa sa mga pinakaabalang departamento po dito sa Kapitolyo, ang Provincial Social and Welfare and Development Office. Hindi na po nawawala ng programa itong mga to. Every other week ay merong pagtitipon. Ayan. Ang department head po ng PSWDO, Mrs. Florita La Chica. Yan, good morning, ma'am. Good morning, Grace. Good morning, Edwin. Good morning po. Good morning sa lahat ng naririto sa ating tanggapan at sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Magandang umaga po. With me is Miss Angela Kai, na siya pong focal person po para po sa programa ng Solo Parents. Ayan. So, bago po tayo dumako sa ating paksa, kumustahin po natin kayo, Ma'am Flor. Kumusta na po ang tanggapan ng PSWDO? Dahil alam ko ay kayo ay bagong talaga bilang department head nga ng Provincial Social Welfare Development Office at kayo ang pumalit kay Ma'am Joy Montalvo. So ma'am, kumusta na po ang PSWDO? Katulad na nabanggit mo kanina, marami pa rin kaming patuloy na ginagawa at patuloy pa rin ang ating mga regular na programa at yung mga patuloy na pagresponde namin sa mga pangangailangan ng ating mga nangangailangan kasamahan dito sa lalawigan. So hindi po talaga, katulad na sabi nyo kanina, hindi nahihinto ang trabaho. Opo, talaga pong kami po ang buhay na saksi at pag DSWD ay talagang malakihan, madamihan na pagtulong ang hatid. Dito pong mga nakaraang mga araw, napagtalakayan na po namin dito sa aming programa ang ilang mga sektor na kinakalingan ng inyong tanggapan. Particular po dito ang mga PWD at OFW. At ngayon na nga po ay pag-uusapan naman po natin itong tungkol sa mga solo parent. At ano po ba itong RA 11861 o ang Expanded Solo Parent Act? At ano po ang kaibahan nito sa naunang ng batas sa ilalim naman ng Republic Act 8972, ang Solo Parents Welfare Act of 2000.
So after 23 o 20 something years, may expanded act na pa pala itong Solo Parents Act. Oo, malaki kasi yung pangangailangan na magkaroon ng amyenda ang batas na ipinasa noong 2000 para magbigay sa inyo ng background. Bakit ba kailangan magkaroon ng special na batas ang solo parents? Unang-una, sa pag-aaral po ng World Health Organization, noong taong 2000 ay meron tayong 15 milyon na solo parents. So, imagine that was 2020, 2023 na ngayon. Ngayon, may partial listing pa lang tayo, partial report coming from the different cities and municipalities, na meron tayo ng halos 11,000 solo parent, and partial report pa lang yun. So, makita ninyo na talagang marami sa ating lalawigan ang nangangailangan ng particular na tulong para sa mga solo parents. Yun po, 11,000. Ano pa yun? Partial. Yun po ay sa lalawigan lang? Ng Batangas. Aba, ay napakadami pala nga nitong solo parent. Ito ay tanong ko na syempre sa ating focal person, kay Ma'am Angela. Lagi ko ring kapulong ito si Ma'am Angela. At sino-sino po ba ang maituturing nating solo parent? At paano po mag-a-apply ng solo parent ID? Para naman masiguro, legit na solo parent ito. Tukuyin natin yan. Tutukuyin natin kung sino-sino ba. Itong si kasama natin dito, ayan, alam natin yan. So, Ma'am Angela, ano po ba yung mga dapat nilang gawin o sino-sino ba itong kailangang ma-distinguish natin na sila nga ay tunay na solo parent? Good morning po, Sir Ed. Good morning, Ma'am Grace. Good morning po sa lahat ng nanonood dito sa ating biyaheng Kapitolyo. At good morning po sa lahat ng magigiting na Batanggenyo. Okay, so ang ating pong kategorya ng solo parent, meron po tayong 13 na kategorya dito po sa bagong batas natin. Pero yung unang batas po natin na RA 8972, yun po yung unang batas natin, 10 kategorya lang po ang tumutukoy doon sa kategorya ng solo parent. Pero sa expanded po natin, sa 11861, meron po tayong 13 kategory. So ang una pong kategory natin ay yun pong biktima ng panggagahasa at naging magulang sila dahil sa ganong circumstansya. Aha. Opo. So mga rape victim na nagkaroon ng unwanted pregnancy. Opo. Ang pangalawa naman po ay madali siyang tukuyin kasi dahil sa pagkamatay ng kanilang mga asawa, either byudo or byuda. Opo. Ang pangatlo naman po nating kategorya ay yun pong mga asawa ng mga persons deprived of liberty po natin. Yung pong mga nakakulong. So take note nyo po sa mga nakikinig. Opo. Ang condition po doon, sa old law po natin, kapag ang isang asawang nakakulong ay 1 taon, po pwedeng mag-apply as solo parent. Pero sa bagong batas po natin ay 3 months po. So convicted man po o hindi. Once po siya ay naging person deprived of liberty within span of 3 months, ang esposo o esposa ay maaari nang magtungo sa inyong tanggapan para mag-apply nitong solo parent ID. Opo, as solo parent po. Okay. Siguro tama ko yun, Edwin. Ang nagbibigay lang ng ID ay ang syudad o ang munisipyo. Okay po. So, ayun. So, inyong mga sa municipal level, ano po? Opo. Bali po yung pang-apat na category po natin, ayun pong mga asawa naman ng mga persons with disabilities. Natin yung pong may mga kapansanan. Yun naman po ay may condition din. Kapag po ang may kapansanan natin ay kumikita o may kakayanan, may kakayanan siyang suportahan ng kanyang pamilya, ayun po ay i-evaluate naman po ng ating mga social workers bawat munisipyo po natin. Kasi hindi naman po lahat ng may asawa na PWD ay pwedeng makonsider o pwedeng mag-apply as solo parent. Yun po. Okay, ang panglima naman po na kategorya natin, ayun pong tinatawag natin na de facto separation. Ano po yung de facto separation? Ma'am Flor, baka... Sila yung mag-asawang kasal,
pero naghiwalay ng walang legal proceedings, walang legal judgment. Basta na lang nawala. Yung mga, usually ito yung mga sumakabilang bahay bigla. Ayun, kumbaga, hindi na bumalik. Ayun, o wala nang paramdam. Umalis, hindi nagbalik, walang goodbye. Ayan, walang finality, walang ending. So, hindi sila divorce, hindi sila annulled, o wala man lang usapan. Ano 'yon? Ayun, sabi ni Ma'am Flor, lumipad, nawala. Ayan, na parang bula. Ayan. So, may dadagdag ka pa? Meron po. Meron po siyang 13 kategorya. ang dami. pang-anim po natin ay yung pong may kakayanan na inality or yung marriage po, yung pong na-annulled or legally separated po. Opo, yun naman po, ang kondisyon naman po doon ay kailangan doon po sa court order ay babasahin po ng mag-a-assess o ng social worker natin sa bawat syudad o sa munisipyo, babasahin po kung nasaan po yung kustodiya ng bata. Kasi kung halimbawa naman po ang custody ng bata ay hindi nakalagay po maalin doon sa asawang babae o lalaki, maalin po doon kung wala po doon nakalagay, ibig sabihin po, co-parenting po sila. So kapag co-parenting po at parehas pong nagbibigay ng responsibilidad sa bata, ay hindi po pwedeng mag-apply. So, malinaw po na ang kustodiya dapat ng bata ay it's either nasa father o nasa mother. Ayun. So, malinaw po yun dun sa mga na-annulled. So, ito baka iniisip ng iba, pag solo parent ay nag-a-apply lang sa mga ina. Kung ikaw po ay solo, kasi yung iba din pareho na yan You're acting as a mother and a father kung ay solo. So Miss Angela, ano po pa ba yung iba? Opo, ang isa pa pong kategorya ay yung tinatawag nating abandonment. Yung pong talagang naglahong bula, nawala na, umalis na, at ang sole custody po ng bata talagang sumusuporta. Kung sino po yung napag-iwanan. Pwedeng yung babae, pwedeng lalaki. Sa ngayon po kasi, sa ating batas, meron na po ding, sa batas ng 11861, karagdagan po, may tinatawag silang cohabitation na yun pong same gender natin, babae sa babae or lalaki sa lalaki, kahit po hindi sila na kasal at iniwan ang custody ng bata, po pwede pong mag-apply. Ang condition po doon ay iniwan ng 1 taon sa old law, pero sa new law po ay 6 months. So, mas pinadali, mas pinabilis. Yung kaibahan ng abandon sa de facto, yung de facto, legally married. Na basta na lang siya nawala, walang legal proceedings. Whereas yung abandon could apply dun sa mga hindi naman kasal, o yung sinabi niya nagko-cohabitation, nagsasama lang. Nagsasama o yung tinatawag nating bigla na lang iniwanan. Tapos nung tagal-tagal ay umalis, walang mampasabi. Ayun. So, yun po yung... Napasok din yun, Ma'am Flor, yung halimbawa excuse me po sa mga naanakan lang, yung pong term na gano'n, basta lang po pagka alis sa ospital, wala na si ama, yun din po yun. Ano po, ma'am? Pwede rin siya mag-apply sa category 10. Ayun. Ayun po yung binanggit ni ma'am, yung sinasabi po niyang naanakan, pasok po yun sa sinasabi nating unmarried mother, father. Doon po sa kategorya na yun. Kasi medyo nakakalito po yung mga categories na inilabas ng 11861, pero may mga kondisyon naman po siya. Actually, yung mamaya siguro kung may time pa tayo, bawat kategorya may kanya-kanyang requirements. So very clear para So very defined at clear kung sino ba talaga. So ano pa yung mga natitira? Susunod naman po ay ang ating any other person na solely provides nagpo-provide ng parental care sa bata. Ito po ay pasok po dito yung mga legal guardian. Yung mga hindi naman nila anak. Opo. Na iniwan ng kapatid sa kanya tapos hindi na binalikan. Kumbaga siya na yung umaaktong kinalinga. Pero pwede yung legal. I mean yung may
court proceedings para maging legal. Opo. Para maging legal custody. Adoptive parents, Adoptive parent po or foster sila parent. yung binigyan ng certificate ng DSWD ng foster parent. So, Opo. pag-a-apply din po yan. Ayan. Opo. Ang susunod naman po ay any family relative within the fourth civil degree. So, pwede po silang mag-apply as long as nasa kanila yung custody at sila po talaga ang sumusuporta dun sa bata. Kung kamag-anak, up to the... Fourth civil degree po. Apo, ayun. So, ayun po, malinaw na malinaw po ang mga kategorya, no? So, syempre, meron pa. Marami pa. Nalimutan natin nalik na nga siguro tong mga babaeng buntis na siya lang sumusuporta sa kanyang sinasapupunan na bata. Ayan, kumbaga talagang all alone. Kumbaga siya na lang dahil siyempre po may mga hindi naman po sa pasintabi po meron po kasing mga pagbubuntis na hindi tinatanggap ng mga lalaki, kahit po yung magulang di ba, nabuntis. Ay, aga mong nabuntis, bahala ka sa buhay mo. Ayan. So, 'yon. So, hindi pa man pinanganganak ay bibigyan na ng suporta po. Pero may dalawa pang nalimutan tayo. Ayan. Asawa ng OFW. Ayan. Pinasabi natin. Kasi nga po, dumadami ang nangingibang bansa para kumita. Pero ang tawag dito, ang kapalit po naman ito ay syempre po, kumikita tayo. Pero as yung band po ng family nagkakaroon nga po ng strain. At ayun po ay alam ko inyo ring binibigyan pansin at isa din sa inyong mga programa pero sa susunod na mga episode na iyon. Pero may qualification yon. Kung ikaw ay hindi lahat ng asawa ng OFW pwedeng mag-apply na solo parent. Ito kailangan, una ang trabaho niya doon ay low skill. Ito yung mga blue-collar jobs. Tapos, kailangan hindi uuwi yung OFW for straight 12 months. Baka naman ang inyong mga asawa ay kapitan ng barko, chief engineer, accountant, doktor, tapos ay ngayon na may kausap nyo naman lagi at malakas ang internet sa bahay, naka-Viber, ay hindi naman po pwede yung maging solo parent. Ang ibig po sabihin ni Ma'am Flor, ito po yung low-skilled domestic worker. Merong 33 kwalifikasyon from POEA. Meron silang 33 klase ng trabaho na dineclare na semi-skilled category. So ito lang mga nasa trabahong to. Ayun, magbigay ma'am lang kayo ng ilang halimbawa. Napakadami ng 33. Kung sila'y attendant sa mga gasoline station, sa food, fast food, baker, beader, embroiderer, dressmaker, beautician, cashier, chambermaid, checker, clerk, cook, customer service assistant, dishwasher, flower arranger. Ayan. So ganito po, merchandiser, printer, canvasser, public work, telephone operator, waiter, waitress, storekeeper, service crew. So ito yun. 33 po yun. So ayan, dumako na tayo dahil ito na. Meron pa isa. Meron pa yung isa. Aba, ay talagang consider ding OFW kung kamag-anak ka ng OFW pero ikaw yung iniwan sa inyo yung bata. Oo. Pero siguro Edwin, gusto ko munang linawin ito. Kasi ito yung malaking pagkakaiba nung Republic Act 8972 noong 2000 at saka yung 11861 ngayon. Una, noon kasi ang bata, yung children or dependent, kailangan siya ay 18 years below. Ngayon hindi na. Ngayon ay 22 years and below. Dahil kasi hindi ba ngayon na nag-aaral ng college, inaabot na ng 22 years? Di ba? Hindi lang ho. Iba 25 na sa college Pero pwedeng more than 22 years old kung may kapansanan yung tao na yon. Hindi niya kayang pangalagaan ang kanyang sarili. And then, yung sinasabi kanina na fourth civil degree, dati kasi, pwede lang mag-apply yung fourth civil degree of consanguinity, kadugo. Pero ito, kasama na nga rin yung hanggang fourth civil degree ng affinity. Magkaiba kasi yung consanguinity at saka affinity. So, affinity, pati yung mga sa
parent side, grandparents, great-great-grandparents, Aha. pwede siya. First cousins, great aunts, uncles. So, mas kumbaga talagang expanded dahil in terms of category, mas malawak siya. Ayun. So, kumbaga nga mas pinalawak, mas pinalakas, ano. Kumbaga, all bases covered para masiguro na ang suporta nitong batas na ito ay maibibigay dun sa mga karapat-dapat. So, ano po ba yung mga benepisyo? Ito naman po talaga ang ating Sa dami ng benepisyo, pag-umpisahin ayun. si Angela. Magbibigay po kami ng ilan, yung pong pinakamahalaga at yung pinaka talagang kailangan. Dahil kita niyo ho ang dala ho ng ating mga ay talagang dumating ho silang handa para talagang tunay na masabi sa inyo o may pahayag sa inyo. Ano ba to? At kung kayo ay nanonood at nakikinig sa amin ngayong araw, lalo na yung mga solo parent, ito na po ang pagkakataon para malaman natin ano ba yung mga benepisyo, ano ba yung tulong na maaari nyo matanggap dito sa solo parent, expanded solo parent act. Miss Angela? Okay po. Marami pong idinagdag na benepisyo itong ating RA 11861. Ang una po doon ay ang ating medyo maingay na monthly cash subsidy. Okay, so yung pong monthly cash subsidy worth of 1,000 pesos, pero po, yun po ay may kondisyon. Okay? So, ang pasok lang doon po sa kondisyon natin, makakaroon ka ng monthly cash subsidy kung ikaw ay sumasahod ng minimum wage na isinet ng ating PSA Calabarzon. At ang sinet po ng ating PSA Calabarzon is 470 a day. So, ano yun? Daily? Apo. Daily rate? Apo. 10,300 and below. Ayun. So, malinaw po 10,300 below ang inyong natatanggap buwan ng sahod. Apo. Maaring pumasok sa kategorya ng ating... Pero meron tayo ritong konsiderasyon dahil ang magbibigay nito ay hindi national government, kung hindi ang local government unit na kung saan nakatira yung solo parent. Like for instance, if you're from Batangas City dapat nang magbigay sa inyo ng 1,000 pesos. So, may issue yan ng kahandaan din ng local government unit, pero ito ay mandato, so dapat mag-comply po ang ating yun ho, ay naisa batas. sa budget. Pero dapat nilang budget. So, dapat budgetan na to. Pero may kasama pa yun, Angela. Apo. Ano nga yun? Meron pa pong kondisyon yon. Ay, isa pong kondisyon nun, kung ang isang solo parent ay sumasahod na ng cash subsidy from the government, katulad po ng per piece, ay hindi po siya qualified. So hindi pwedeng magdoble. Opo. Ayan. So malinaw po kung kayo ay solo parent at kayo ay naka-enroll na sa 4Ps, wala na muna para na maibigay naman sa iba. Pero kung ikaw ay senior citizen na solo parent or PWD, pwede. Pwede ka pa rin. Exempted kung PWD at senior citizen. Siyempre, kung ikaw nga naman ay senior citizen tapos napag-iwanan ka ng ito yung mga lola na yung mga lola namamangha siya sa mga pribilehiyo. na-overwhelmed. ito po yung mga lola. Ito ay kumbaga isa kayong grandparent. Ngayon, yung inyong anak, iniwan na sa inyo yung apo. Then biglang matagal na hindi nagparamdam. So, pwede dun sa kategoryang yan, Tama. Pwede po. Pwede. So, ayun. Kung ito sa mga senior citizen, kung kayo ay nasa 4Ps na, ayan. Ayan, Ayan. Sunod dito, ito yung aming gusto rin wagpasa kami, magre-request kami sa Sangguniang Panlalawigan na bigyan ng susugan ang batas na ito. Kasi ito, nagbibigay siya ng 10% discount and VAT exemption. Pero ito may kondisyon. Kailangan yung solo parent may anak na 6 years old and below at kumikita siya ng less than 250,000 annually. Pag ganun ikaw, pwede ka maka-avail ng discount. 10% yun may VAT exemption pa sa mga produktong sumusunod. Gatas, baby's milk,
food supplements and micronutrient supplements, yung mga vitamins, sanitary diapers, medicines, vaccines. So, Ayan, mga basic needs, ha? basic need ng batang Ayun, nung bata. and other medical supplement. Basta't batang meron kang anak na inalagaan na 6 years and below. Ayan. Pero may magandang news para sa mga empleyado na solo parent. Ayan. Oo. Dahil ang mga solo parent ay mayroong tinatawag na additional na leave privileges. May dagdag sila na 7 araw. Pero ito, pwedeng i-forfeit, pero hindi siya pwedeng mag-accumulate. Ibig sabihin, if you have 7 days for this year, kung di mo yan nakuha, hindi mo pwede yan idagdag sa next year na 7. Oo, ayan, parang ano yan eh. Di ba, may tinatawag tayong forced leave, 5 days. So, kailangan mong gamitin yon dahil kung di mo gagamitin, hindi naman yung madadagdag. So, plus 7. Plus 7 to ha. Pero, kailangan nakapagtrabaho na siya ng at least 6 months. Oh, So, yun. 6 months. And then, eto naman, meron lang namang klase ng paggagamitan. Hindi basta't naisip mo mag-apply. Oo, ayan. Oo. Gagamitin mo sa pamamasyal, no? Kailangan mag-a-attend ka ng personal milestones of the child. So, ang milestones, birthday, Graduation. Yan, mga special activity. You will perform parental obligation. Mag-a-attend ka ng medical, social, spiritual, and recreational needs of the child. So, pag sinabi mong bawal ang pasyal, hindi rin. Kung may excursion yung anak mo, Ayun, classic field trip, pwede kang sumama. And other similar circumstances necessary in the performance of parental duties. At gusto kong idagdag, this one is from DOLE. Ang mga solo parent ay pwedeng manghingi sa kanilang employer ng flexible working schedule. Ayan. Ayan ang isa ring issue yan na isinusulong na rin po kasi ng ibang sektor yan na gawin ng norm ang work from home o yung flexi time o yung flexible working arrangement. Actually, we will be consulting with our PHRMO regarding this para sa pagbibigay nito. Dahil meron naman na itong guidelines. And then, ano ba yung mga klase ng flexible working schedule? Ito yung telecommuting. So, parental leave. So, iyan yung mga pwede nating i-avail na under sa flexible working Ayun. schedule. So, malinaw po ito na sa mga solo parent at talagang kayo ay hindi nyo maiiwanan ng inyong mga anak, may right po kayo na tawag dito, humingi ng flexible working condition o schedule sa inyong mga employer. Under the usapan na po yon ng employer-employee relations. Ito po ang isa pang magandang balita para sa ating solo parent. Medyo marami po talaga. Sige po, walang problema. Yan ang gusto namin, marami. Kahit tayo lumampas oras, basta sa kapakinabangan ng mga solo parent, go. Yan, ito po ay PhilHealth Services. Yan. So, automatic coverage po under ng National Health Insurance Program ang ating mga solo parent. Ito po ay administered po talaga ng ating PhilHealth. Yun. So, ayun automatic may enroll sila sa PhilHealth. Provided kasi ganito yan ang isa sa magiging gawain po ng lalawigan natin, kami yung aming tanggapan, i-consolidate namin lahat ang listahan ng solo parents kada syudad at munisipyo, and then we will transmit it to the PhilHealth Corporation kasi iyon ang magiging basihan nila ng pagbibigay ng PhilHealth. Kasi dito ang magbabayad ng PhilHealth premium ay ang national government. Hindi lang ang limitasyon nito, hindi siya naisama sa budget sa GAA ng 2023. So most likely, this will take effect in 2024. So, by the way, yung list pala ng solo parents, ipapasa namin sa DSWD, and then DSWD will endorse the list to PhilHealth. Yun. So, yun po yung ganon. Subalit, kung ang solo parent ay employed sa formal economy, may formal working relationship ka doon, di ba? Employee-employer. May employee-employer relationship.
Maghahati ang employer at ang national government sa Share. premium na binabayaran. Sa premium. If it is, let's say, kung ito ay 2,400, di sila tig 1,200. Oo. Oo, hati naman sila dito. So, ito ma'am, ito na lang at nauubusan po tayo ng oras eh. Isa pong malaking tuloy-tuloy na programa itong inyong aid to individual in crisis situation. So ma'am, itong mga solo parent, papasok sila sa ganitong kategorya? Kung talagang solong binabalikat, alam naman po natin, hindi biro ang magpalaki ng bata ngayon. Ang hirap ng mahal na ho ang paaral, lalo na ho ang needs. Oo, taas na. Gatas, yung mga needs. Siyempre, lalo na po, mau-hospital pa yung bata. So, papasok po sila sa AIX o yung benefits ng AIX ay pwede ring makatanggap sila nitong... Sa kasalukuyan, wala pa tayong hiwalay na pondo para sa solo parent, but katulad ng kasalukuyan nating practice, lahat na nangangailangan, regardless of the sector, pwedeng mag-avail ng ating financial assistance. So, pwedeng-pwede po sila doon. May mga background doon, ilan na po ba o ano na po, kumusta po ang ating at alam ko nung mga nakaraang buwan, sunod-sunod. Ano po, talagang sabi nga namin dito, pag yan ay PSWD, blockbuster yan. Madami ang magtutungo sa Kapitolyo. So, Alam may niyo, mga ilang background po kayo? As of today, meron na tayong mahigit 20,000 kliyente na natutulungan, and majority of this ay mga medical cases. And gusto ko rin naman ipaalam po sa inyong tagapakinig na bukas, September 1 at 2 p.m., dadating po si Senator Bong Revilla para magbigay po ng financial assistance sa 2,000 tao na nangangailangan. Sa Dream Zone po yan. Ito po ay ang pondo nito ay under ng pondo ng pondo po ni Senator Bong Revilla through DSWD. Ayun. So ganito po yan eh. May mga pondo pong mga senador ang ating mga nasa national na ibinababa. So pag ibinaba po yan, makikipag-coordinate po sa DSWD. Ayan, nako, ano bang oras na? Sabi ni Direk, 10:15 o 10:17 na. O yan, ma'am. Ako, sana may part 2. Ang dami kasi sayang Pwede pa tayo mag-part 2 nga Oo, lalo na siguro pag bumaba na yung implementing rules and regulation yung from IRR. DOH. Kasi yung BIR, meron na silang implementing rules and regulation for this particular law. Hinintay po namin pa ang galing sa DOH. Ayan, so kapag ito po ay bumaba na, talagang nakaset na, ay talagang ayan na. So, ma'am, nauubusan lang po kami ng oras, no? So, hindi naman namin kayo biglang bibitawan dito nang hindi nyo na ibibigay ang inyong mensahe o ang pagbati sa inyong mga natulungan, sa inyong mga kasama sa PSWD, kasama sa sektor ng pagbibigay tulong sa ating lipunan. Ang inyong pong mensahe. Edwin and Grace, gusto kong magpasalamat muna sa ating mga kasamahan dito sa lalawigan, katulad ng PIO, for your full support. Kasi katulad tomorrow, hindi naman namin pwedeng magawa yung mass distribution na hindi tutulong ang PIO, ang DSWD, usually ang Provincial Treasurer's Office, katulang namin. So talagang napakarami ng pangangailangan, malaki ang demand po ng publiko sa ating pamahalang panlalawigan. Pero ang laki rin po ng suporta na kinukuha namin sa aming mga kasamahan na tanggapan. And of course, napakalaking pasasalamat po sa ating minamahal na gobernador na siya pong nagbibigay po talaga ng malaking atensyon, hindi lang atensyon, budget po. At kahit na po kung tutusin, malaki na ang budget natin, pero naghahanap pa rin po ng ibang tulong buhat sa senador para ganap na makaresponde po. Para mas madami ang mabigay. Kumbaga talagang alam naman natin, maraming mga kasamahan ng ating gobernador dyan sa Senate at sa Congress na talagang, sige na, sa Batangas nyo tayo tutulong at para, di ba, hintay tayong galing kay Senator. Perhaps at the end of this month. Ayan. Sige lang, bigay lang ng bigay. Ano po. So, Ma'am Flor, kami po at Ma'am Angela, kami po ay nagpapasalamat in behalf of the Provincial Information Office at ng Biyaheng Kapitolyo. Kami po ay nagpapasalamat at
dahil ito po ang ating partnership. Siyempre po, kailangan malaman ng publiko, kailangan din po ng maliwanagan ang ibang issue para malinaw po sa ating mga tagapakinig. Paano ba ang mag-avail ng tulong ng ating Provincial Social Welfare and Development. Part 2, Kuya Eds, kasi ang dami rin po dapat nating sagutin dahil meron po mga nakatutok po sa atin. At, ayun. So, sasagutin na lang kayo siguro ni Admin Brian o... Ma'am, ano po yung telephone number? Baka po, ayan, doon po sa mga nagtatanong, hihingi na lang po natin ng telephone number ng ating tanggapan. ng tanggapan, no. O sige, ipopost na lang natin po. Paki-post na lang. Kasi po kahit kami ko nabibitin kasi ang daming dapat pala. Nako, salamat kay Angela. Talaga nag-prepare kami. Ayan, kita niyo naman po ang dala, Dapat pala nasabi natin 2 hours pala dapat, no? Ayan. So, Ma'am Flor, again po, maraming salamat, Miss Angela, sa pagpapaunlak ninyo dito sa aming programang Biyaheng Kapitolyo. So, ang oras po, ayan, 10:20 na. May 10 minuto na lang po kami. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Makalipas naman po ang sandaling commercial. Ano po? Huwag po kayong bibitaw. Magbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Maraming salamat sa inyo. Ayan, at kami nagbabalik at talagang medyo nagkakaproblema yung aming software ngayon. Yes, sadyang ganun pag live, Kuya Eds. Ngayon. So, dadako na po tayo sa ating balitaan ngayong araw. At para ibigay sa atin ang ilang mga kaganapan sa ating lalawigan, narito na ang inyong patroller, Gian Marco. Yan, maraming salamat po, Sir Eds. Pinangunahan po ng Office of the Provincial Agriculturist ang isinagawang Corn Production Project Harvest Day sa bayan ng San Pascual kahapon, August 30, 2023. Ayon kay Ginoong Francisco Perez, miyembro ng San Pascual Casaba and Corn Farmers Association at isa sa 7 benepisyaryo ng proyektong ito mula sa nasabing samahan, tinatayang nasa humigit kumulang 25 sako ng mais ang kanilang maaani sa kalahating ektaryang lupain. Ipinabot din naman ito ang kanilang lubos na pasasalamat sa pamahalang panlalawig ng Batangas sa pamamagitan ng Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista sa pagtulong at pag-alalay ng mga ito simula sa mga pagpapahiram ng traktora upang mapabilis ang mga gawaing agrikultural, pagbibigay ng agricultural inputs, binhi at abono hanggang sa pag-ani ng mga ito. Ayon naman kay Ma'am Glessy Behasa, Agriculturist 2 ng OPAG, bago ipagkaloob ang proyektong ito para sa kanilang mga benepisyaryo, nagkaroon umano ng orientation briefing kung saan nakapaloob ang mga kasanayan na dapat malaman ng mga magsasaka kung paano pamahalaan ang kanilang sakahang mais mula sa pagtatanim, paglalagay ng abono, maging ang mga bagay na dapat gawin sa pagdating ng mga di inaasahang lagay ng panahon at mga insekto. Tiniyak naman ng OPAG na laging may nakalaang alokasyon para sa iba't ibang proyektong pag-agrikultura tulad ng pagpamamaisan, gulayan at palayan, gayon din sa agri-fisheries at iba pang mga commodities. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Gian. Samantala, umabot sa 530,449
ang nag-hide ng Certificate of Candidacy para sa barangay at sangguniang kabataan elections ayon sa COMELEC. Ang nakalap na datos ay mula sa pinagsama-samang numero mula sa nag-hide ng kanilang COC sa buong bansa. Base sa datos ng COMELEC 42,001, nandito ang posisyon ay bilang punong barangay kung saan 41,074 ang nagsumite ng COC. Para naman sa sangguniang barangay, 294,007 ang posisyon. Pumalo naman sa 290,000 ang 107 ang pumila ang nagsumite ng kanilang COC. Para naman sa sangguniang kabataan na ang bilang ay kahalintulad sa posisyon ng punong barangay at miyembro ng barangay, ang nakapaghain ng COC umabot ng 32,522. Habang ang SK Kagawad ay umabot ng 166,746 ang nakapaghain ng kanilang COC. Samantala, nanawagan ang Commission on Elections o COMELEC sa mga kandidato sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections natanggalin ang kanilang mga post sa TikTok at iba pang mga social media platforms na may kaugnayan po sa halalan upang hindi na ito ma-disqualify. O pinaalala ni COMELEC Chairman George Garcia na may ikukonsidera na isa rin o isang uri ng pangangampanya ang mga post sa social media dahil sa pinagbabawal pa ang mga ito sa ngayon. Makikita kasi na nagkalat na ang mga post ng mga litrato ng mga kandidato at maging mga line-up ng mga tatakbo sa barangay sa social media sa ngayon. Sa kabila po na walang kakayahan ng COMELEC na mabantayan ang lahat ng mga social media post, maaari naman itong magawa ng kanilang mga kalaban na siyang pwedeng magsumbong sa kanila at magsampa ng disqualification case. Dahil dito, hinihikayat nila ang mga magkakalaban sa eleksyon na mabantayan sa mga social media accounts. Sinabi ni George na maging siya ay boboto na madiskwalipikado ang mga kandidato na tatakbo sa barangay social media sa ngayon. Sa kabila na walang kakayahan ng COMELEC na mabantayan ng lahat ng social media posts, maaari naman itong magawa ang kanilang mga kalaban na siyang pwedeng magsumbok sa kanila at magsampa ng disqualification case. Dahil dito, hinikayat niya ang mga magkakalaban sa eleksyon na mabantayan sa mga social media accounts. Sinabi ni Garcia na maging siya ay boboto na madiskwalipika ang mga kandidato na hindi makikinig at patuloy ang social media post kahit hindi pa sumasapit ang campaign period mula October 19 hanggang 28. Tatanggapin din nila ang mga disqualification cases laban sa mga kaanak ng mga elected national and local officials na magtatangka na tumakbo sa SK ngayong halalan. Ayan, so bawal pa yung mga pagpo-post ng kahit kayo ipasayaw-sayaw dyan. Bawal, pinatatanggal bawal po pa rin ito. dahil ang campaign period ay October 19 hanggang 28. So, ayan po ang kabuuan ng ating mga balita. Pero bago po kami magtapos, siyempre, ano ba ang lagay ng ating panahon ngayong araw? Ito po ay hatid ng ating kasamang si Raven Rentasida. Magandang umaga, Batangas. Narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, August 31, 2023. Narito na po ang ating update para sa ating minomonitor. Huli po itong namataan itong si Severe Tropical Storm Hana, 1,225 kilometers extreme northern Luzon. Taglay ang lakas na hangin na 95 kilometers per hour malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 115 kilometers per hour. Kumikilos naman po ito west-northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Samantala, yung ating minomonitor pa rin na Super Typhoon Guring na may international name na Sola ay nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kahapon ng 7:50 p.m. Huli naman itong namataan kaninang alas 4 ng madaling araw, 335 kanluran ng Itbay at Batanes at mas lumakas po ito na nasa 195 km per hour malapit sa gitna at may pagbugso na 240 km per hour. Kumikilos patungong kanluran sa bilis na 20 km per hour. At ito pong si Bagyong Guring o si Bagyong Sola ay nag-enhance pa rin po ng southwest monsoon o hanging habagat na siyang magpapaulan pa rin po dito sa mga areas of Luzon. Para naman po sa magiging lagay ng panahon dito sa Batangas ay makakaranas pa rin po tayo ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa ng kalat-kalat at may hina at katamtamang pag-ulan, partikular na dito sa may kanlurang bahagi ng Batangas.
Sa hilagang parte ng Batangas ay may 94% chance ng pag-ulan. Sa silangang parte ay may 40% chance ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 98% chance ng pag-ulan at sa timog bahagi ng Batangas ay may 41% chance ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Samantala, may nakataas pa rin po na gale warning dito sa probinsya ng Batangas na may taas na alon na 2.8 to 4.5 meters kung saan mapanganib at hindi pa rin po pinapayagang pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Ang magiging agwat po ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 28 to 32 degrees Celsius. Sa haring araw ay sumikat kaninang 5:44 ng umaga at lulubog mamayang 6:08 ng hapon. Lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam at tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Natasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raiden. Ayan, at sa mga kasama natin sa PDRRI mo, no, kay Ma'am Amor. Ano po? So, bago tayo matapos, meron lang po tayong ilang announcement. Ano ito, Gian? Yan po, konting announcement lamang po. Inaanyayahan po tayong lahat ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office na bisitahin ang Batangas Pavilion sa isasagawang 34th Philippine Travel Mart na magsisimula na po bukas September 1, 2023 hanggang sa linggo po September 3 sa ganap na ika-10 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi. Ito po ay gaganapin sa first floor ng SMX Convention Center Mall of Asia, Pasay City. Maaari niyo po ditong matunghayan ang isang immersive experience na nagpapakita ng ganda ng Verde Island Passage. Dagdag pa po riyan, sa araw po ng Sabado, September 2, 2023, ay magkakaroon po ng presentasyon o Batangas Hour simula 3:30 hanggang 3:55 ng hapon kung saan mas ipapakilala pa natin sa atin po mga kababayan kung ano-ano nga ba ang mga destinasyon na maaari nilang puntahan dito po sa ating lalawigan. Ayan, so sa mga magagawi po dyan sa SMX, no, alam ko dun sa personal na dadalo yata ang ating Governor Dodo Mandanas sa September 2. Ayan, so ayan, 10:32 na po ng umaga. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ni kasamang Grace at syempre ni kasamang Gian dahil naubusan na tayo. Exceed na po kami sa aming block time. Yan. So, sa lahat po ng mga viewers, salamat po. At siguradong may part 2, Kuya Eds, ang ating talakayan. Oo, napakaganda na naging aming talakayan. No? Talaga lang sa sobrang dami nung nilalaman ng batas, ay hindi lang talaga namin ma-answer lahat o may papaliwanag lahat. So, sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas, ng pamulang makadiyos, makakalikasan, makatao, taas noo, Batanggenyo. At sa tulong po ng Panginoon at sama-sama nating pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas na katangian nating mga Batanggenyo magiting. Ito pong muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller ngayong umaga. Gian Marquez Camillas po at pinasasalamatan din po natin ang ating tech team ngayong araw. Nandiyan po si Kuya Lindon, si Kuya Christian, si Kuya Kevin at ang Tito Roger po. Maraming salamat sa inyo mga quiz. At dito po nagtatapos ang aming programa. Marami pong salamat sa muli niyong pag-antabay sa inyong mga kaagapay. Ito po muli ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, mapapakinggan ang mga napapanahong balita. Biyaheng Kapitolyo, mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of the environment, life and property. Biyaheng Kapitolyo. Samahan ang mga patrol ng Kapitolyo sa biyaheng walang iwanan patungo sa isang Rich Batangas. Rich Batangas! Kapitolyo! Sakay na! Tara na! Samahan nyo kami sa biyaheng Kapitolyo. Biyaheng Kapitolyo!